Magandang umaga sa ating lahat, kapamilya, sa inyo po na naririyan sa lahat ng kalahok ng Bible study nito. To God be all the glory. Good morning, good morning. Mabuti po ang Diyos, mga kapatid. Tunay na hindi po natin matawanan ang kanyang kabutihan. Muli na naman tayong makinig o kakain ng salita ng Diyos bilang ating pong pagkain o nutrisyon sa ating pong spiritual na buhay. At ang ating tatalakayin, mga kapatid, ay ating pong matatagpuan sa Book of 1, John chapter 19, verses 28 to 37. Ito po yung last niya, ito po yung last scenario o yung bago po mawala ang hininga ng ating pong Panginoong Jesus sa krus. Okay? Ating pong basahin, later knowing that everything had now been finished and so the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. I am thirsty. And so that the scripture will be fulfilled. Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge and put the sponge on a stalk of hyssop plant and lifted it to Jesus' lips. Next verse 4. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Next 4. Now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath because the Jewish leaders did not want the bodies left on the cross during the Sabbath. They asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. Next verse. The soldiers therefore came and broke legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then those of the other. But when they got to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Okay, next. Instead, one of the soldiers said, Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you may also believe. Next, last yata. These things happen so that the scripture will be fulfilled. Not one of these bones will be broken. And as another scripture says, they will look on the one they have first. Hallelujah. So ito po, mga kapatid, two last verse or two last word, I should say, ng ating pong Panginoon bago po siya naputulan ng hininga. Makikita po natin, mga kapatid, na yung word ng ating pong Panginoon, sabi niya, bago yung pagsabi niya ng it is finished, I am thirsty. So, instead of giving him water, ang kanilang ibinigay sa kanya is vinegar na kanilang inano sa hyssop. Okay? And then, yun ang ibinigay sa kanya. And then after that, he said, it is finished. And then, ayan po, mga kapatid, nalagutan na po siya ng hininga. So, this sentence or phrase po ng ating pong Panginoong Jesus ay napaka-meaningful po para sa akin, para sa iyong kaibigan, at para sa lahat. Ang pagkasabi po ng ating Panginoong Jesus na it is finished, ang Greek word po nito is tetelestia, ay ang ating pong utang ng kasalanan. Ang ating pong kasalanan ay fully paid. Siya po ang nagbayad. Hallelujah. Ang kamatayan ng ating pong Panginoong Jesus ay ang hudyat o yan po ang pagkawala ng kanyang hininga ay iyan po ang kabayaran
That is how valuable you are. That is how precious you are. Ganyan ka kamahal, kaibigan. Ganyan ako kamahal. Ganyan tayo kamahal, mga kapatid, na ang ating kasalanan, ang katumbas ay ang pagkawala ng buhay ng ating pong Panginoong Yesus. So, unang-una na nalasak natin o natanggap natin na ibigay ng salita ng Panginoong Yesus na it is finished. He is declaring that our debt of sin is fully paid. Nabayaran na, sabi niya, nung nawalan siya ng hininga. Unang-una ay ikalawa is the sentence for punishment for what we should deserve ay kanya na ang tinapos. Yung katumbas o yung promise o yung parusa ng kasalanan na we should be the one na tayo yung deserve na aako, tayo yung deserve na tatanggap ay na-deserve na sa Kanya. Si Jesus po ang umako. It was served to Him. That is why He says, it is finished. Na-serve yung kamatayan, na-serve yung hatol ng kasalanan na ginawa natin kay Jesus. Kaya ang sinabi niya, it is finished, kaibigan. Tapos na sa Tagalog. Ang pagkasabi ni Jesus na it is finished, ibig sabihin, kaibigan, ay tapos ko na. Binayaran, tapos ko na I serve. Ilocano na ikaro. Okay? Nagawa ko na. Nabayaran ko na. Yan po ang ibig sabihin ng ating pong Panginoon when He says, it is finished. Number 3, na ibig sabihin ng Panginoong Jesus nung sinabi niya, it is finished. The battle against the devil, ang pakikibaka, ang pakikipaglaban kay Satanas o sa demonyo at sa kasalanan at sa lahat ng ating mga kaaway, sa lahat ng mga sakit, sa lahat ng mga viruses has been fully won. Na ipanalo ng ating pong Panginoong Yesus. Bakit kanyo? Dahil pagkatapos ng ikatlong araw, there should be kailangan na mamatay sila. Kailangan na ma-proof nila na namatay silang lahat. Ang ginawa ng sundalo ay kinailangan na putulin or yung kanilang paa or kanilang legs para mamatay sila. Hallelujah. Pero nung tingnan nila ang Panginoong Yesus, wala na siyang hininga. Patay na ang ating pong Panginoong Yesus. So itong sundalo, ang ginawa niya, he did not broke the legs of Jesus, kundi ang ginawa niya, tinusok niya sa tagiliran ang ating pong Panginoon. At lumabas ang dugo at ang tubig sa kanyang tagiliran. At ang nag-testimony nito ay ang sundalo na gumawa noon. So makikita po natin dito mga kapatid, umahagos ang dugo ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya sabi ko dito, ang ikatlo po na ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya na it is finished, ang kanyang dugo na nailabas o lumabas nung siya tinusok sa tagiliran, ang siyang nagipanalo, ang siyang naghugas ng lahat. Hindi lamang po yung kasalanan, hindi lamang po yung utang sa kasalanan natin ang nawala o napatawad
bagkus lahat din ng mga sakit, lahat ng mga viruses, pinunas ng kamatayan niya dahil umagos ang dugo ng ating pong Panginoong Jesus. Why it is said the battle has been won? Bakit sinabi dito na ang it is finished ay ang battle ay naipanalo na dahil ang Panginoong Jesus pagkatapos ng siya ay namatay sa ikatlong araw, siya ay bumangon muli sa kamatayan. Nabuhay siya. Nabuhay siya. That is why the battle has been won. Ang akala ng Satanas ay yung kamatayan ng Panginoon, yan na yun, yung end of everything. Yeah. Nagbunyi ang kaaway si Satanas. At after 3 days, kaibigan, nabuhay muli ang Panginoon. Ito po yung power. Yeah. Ito ang kapangyarihan na nais natin, na ilagay natin, huwag mong kalimutan, kaibigan, dahil ito ang nagsasabi na napagwadihan na. Nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit anong mangyari, tapos na pinagwagian ng kamatayan ng ating pong Panginoong Yesus ang anumang kapangyarihan. Even the power of death, even the power of diseases, the power of viruses, the power of the enemy that is trying to destroy Jesus had won everything. Ang gawin mo ay ang mag-rest sa kanyang finished work. Ang gawin mo ay mananatili sa kanya. Manatili ka sa pinaniwalaan mo na salita ng Panginoong Yesus. Noong tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, anuman ang nararamdaman mo dito sa balat ng lupa, they are just the delicacies already. Delicacies lang ng pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. You will be open. Magkakaroon ng kabuluhan ang patuloy pa nating paghinga kung ating pong tinanggap si Jesus bilang ating pong tagapagligtas. Kung tayo ay mananatili sa pangako ng Diyos sa kanyang mga salita na kanyang binitawan sa atin, tayo po ang lalasa. Ang salita ng Panginoong Diyos ay magiging buhay sa atin. Amen? Magiging buhay at patuloy po tayo na mabuhay na may kabuluhan. Bakit po sinasabi, mga kaibigan, na magkakaroon ng kabuluhan? Dahil our life here on earth is not the end of everything. Kung mamatay tayo, mga kaibigan, andyan po mga kapatid, doon po natin nasarapin ang lahat ng the rest, ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang pangako na ating pong pinanghahawakan ngayon dito sa balat ng lupa, habang tayo po ay nabubuhay, ang hindi niya pagpanaw, ang hindi niya pag-iwan, at hindi niya pagbabaya sa atin, anuman ng ating pong haharapin na pagsubok o testing challenges in our lives. Is God giving us the wisdom, yung comfort, at yung pag-asa para patuloy pa tayong lumaban. Na-imbis na mawalan tayo ng pag-asa. Ano ba kasi ang nangyayari pag nawawala ng tao ng pag-asa? Gusto na niya na wakasin ang kanyang buhay. Ikalawa, gusto ng tao na walang pag-asa na the more that he will make his situation the worst one. Yeah. Even worse than the things that he is in the present facing. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon, mga kaibigan, dahil ang kanyang salita, kung tayo po ay kung panghawakan natin, hahawak tayo sa mga pangako ng Diyos, sa mga salita niya, at mananatili tayo na nakarest sa kanya, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng comfort. Ang pag-asa, ang pagliwanag ng ating isipan, at pagkakaroon ng pag-asa ay mananahan sa ating buong puso. At wala pong rason na o the other way around. Nagkakaroon po tayo ng mithiin na mapabuti, nagkakaroon tayo ng mithiin na lumaban pa sa ating buhay. Hallelujah. So mga kapatid,
Ang gawin po natin is rest in the finished work of the cross. Yan. Nais ng Panginoon na lagi po nating alalahanin. Ano po ba ang ibinibigay o ipinapahiwatig o ano po ba ang mensahe ng cross, mga kapatid? Ang cross na walang Kristo, walang taong nakalagay ay nagpapahiwatig that everything is being finished. Everything is being done for you, kaibigan, para sa akin at para sa lahat na manampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. Tetelestia, kaibigan. Tandaan mo ito, ilagay mo sa puso mo, kaibigan, itong Greek word, tetelestia. Kung ikaw man ay magkaroon ng problema, kung ikaw man ay magkaroon ng challenges sa buhay, kaibigan, isipin mo ito, tetelestia. It is finished. Tapos na ginampanan ng Panginoong Hesus ang anumang sentensya, ang anumang parusa, ang anumang utang. Hallelujah. Tapos na pinagwagian yan ng Panginoong Hesus nung siya'y namatay at nabuhay muli. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Sana po ay patuloy po tayong lumaban. Patuloy po tayong manampalataya. Patuloy tayo pong makibaka sa ating pong pananampalataya hanggang sa tayo po ay may surrender. Hanggang sa ang hiningan ito na ipinalasap at ipinahiran ng Panginoong Diyos ay ating ibabalik sa Kanya. Ang sitwasyon po natin, anuman po ang sitwasyon natin, mga kapatid, sa ngayon, God is there. Hindi niya tayo pinababayaan. Nakikita ng Panginoong Diyos ang nasa puso, ang nasa isipan po ng bawat isa po sa atin. At ang mithiin na yan, He is working out. Hindi po niya tayo pinababayaan. God is working to every prayer, to every mithiin ng kanyang anak na nananatiling, nananampalataya, naniniwala at nananalig sa kanya. Sana po ito po ang ating pong gawin. Samahan niyo po ako sa panalangin, mga kaibigan. Salamat po Diyos. Salamat sa iyong pangako na tetelestia. Pangako ng iyong anak na si Jesus. It is finished. Kanya na pong ginawa, kanya na pong ibinigay ang buhay at siya po ang umako sa amin pong parusa, sa amin pong pagkakautang ng kasalanan, Panginoong Diyos. Salamat na patuloy ninyo po kami palakasin, patuloy ninyo kami, Panginoon, ng palaging paalalahanan na kami ay inyong pong hindi pinababayaan. Patuloy ka, Ama, na mag-umilos sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na po sa mga PDS, O Lord God, sa mga wardens, sa mga guard, O Lord God. Thank you so much for everything. Bawat nakalahok sa Bible study na ito, patuloy mo, Ama, na pamunahan at pagpalain sa iyo lahat ng papuri, Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Pastor Magsasagana.